Kalat na ngayon sa buong baryo ng Panlanao ang salitang aswang. Dati-rati naman kasi ay karamihan sa kanila ay hindi naman naniniwala sa mga ito. Taga-probinsya sila. Ngunit sila yung tipong hindi mo basta-basta mapapaniwala sa mga ganoong nilalang. Maniniwala lang daw sila kapag sila na mismo ang nakakita o nakaranas. Ilang araw nga lang ang lumipas, bigla na lamang nagsulputan ang mga aswang sa kanilang baryo. Umaatake ito gabi-gabi sa mga tambay sa labas at maging sa mga bahay-bahay. Isa ang pamilya ni Roll sa mga nakasaksi ng lumusob ang mga aswang sa kanilang baryo. Isa rin ang pamilya niya sa mga hindi naniniwala sa mga aswang noon. Subalit nang mangyari yon, napatunayan nilang totoo nga ang mga ito. Kung totoosin ay swerte pa rin silang pamilya ng gabing iyon. Dahil kabilang sila sa mga hindi nilusob o inatake ng mga aswang nang maghasik ito ng lagim sa kanilang baryo. Marami ang mga namatay at naulila sa pamilya dahil sa kagagawa ng mga aswang. Mula nga nang mangyari yon, nakasanayan na ng mga taga-baryo na huwag nang lumabas ng gabi at huwag nang pag-alagala kung saan. Ang iba ngang mga naninirahan doon ay napilitan na lang nalisanin ang lugar dahil sa takot na baka bumalik ang mga aswang at sila na ang sunod na biktimahin. Roll, ano kaya kung umalis na lang din tayo dito? Kasi baka mamaya, magsulputan na naman ang mga aswang ngayon. Hindi ka ba natatakot sa kaligtasan natin? Ng mga anak natin, nababahalang tanong ni Linda sa asawa, saan naman tayo pupunta kung aalis tayo rito? Wala naman tayong malilipatan. At saka, huwag kang mag-alala, kung sakali mang bumalik ang mga aswang na yun dito, akong bahala sa inyo. Poprotektahan ko naman kayo eh. Pero sana nga ay huwag na silang bumalik. Sagot naman ni Roll na namumroblema rin, napabuntong hininga na lang ang babae at itinuon ang pansin sa dalawa nilang anak. 8 taon ang panganay at 5 taon naman ang bunso. Babae at lalaki yon, isang gabi, kabilogan ng buwan. Kanya-kanyang alulong ang mga aso. Tila ba may nagbabadya na namang panganib? Nasa kalagitnaan ng kasarapan ng pagtulog ang pamilya ni Roll, nang bigla na lang kumalampag ang bobong ng kanilang bahay. Animoy may mabigat na nilalang ang dumapo doon. Agad namang napabangon si Roll upang pakiramdaman kung ano ang meron sa bobongan nila. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng sigawan na nagmumula sa katapat nilang bahay. Tumayo siya at sumilip ng bintana. Ganun na lang ang kanyang pagkagimbal nang makita ang isang aswang na pilit sinisira ang bobong ng bahay. Hindi lang iyon isa, kundi marami. Hindi niya na mabilang pa. Ang iba ay paikot-ikot lang na lumilipad sa himpapawid. Habang ang iba naman ay nakadapo sa bobong ng mga bahay at pilit sinisira yon. Sigawan at paghingi naman ng tulong ang maririnig sa mga taong nasa loob niyon. Tila mauulit na naman ang nangyari noon. At nagaganap na nga ngayon, Diyos ko. Bakit nangyari na naman ito, bulalas ni Roll. Agad siyang lumayo sa bintana at ginising ang asawa, Linda, gising. Gumising ka, mahinang sambit ni Roll na niyoyogyog pa ito. Bakit ba, Roll? Ano bang problema? Papungay-pungay na sagot ng babae, gisingin mo ang mga bata. Kailangan na nating makaalis rito. Nandyan na naman sila, ano? Diyos ko Mariosep naman. Sabi ko na kasi sa'yo, huwag ka nang dumaldal, gisingin mo na ang mga bata. Sandali lang, may kukunin lang ako. Diyan lang kayo, ha? Huwag kayong mag-iingay, dahan-dahan itong lumabas ng kwarto at bumaba sa maliit na hagdanan. Tumungo ito ng kusina at may kinuhang kahon sa ilalim ng lababo.
Binuksan niya iyon at kinuha doon ang buntot pagi na bigay sa kanya ng kanyang ama bago pa ito pumanaw. Kahit na hindi naman siya noon naniniwala sa mga aswang, ay tinanggap niya pa rin yon at itinago bilang respeto na rin sa kanyang yumaong ama. At ito ang unang beses na gagamitin niya yon. Bumalik siya ng kwarto at nadatnan niya doon ang kanyang mag-ina na naghihintay sa kanya. Tara na. Tumayo na kayo diyan, kailangan na nating umalis. Agad naman na sumunod ang tatlo sa lalaki. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng bahay upang hindi makagawa ng ingay na ikakaalarma ng mga aswang na naroon sila sa loob. Sa likuran ng bahay sila dumaan, subalit pagkabukas pa lang ng pinto, isang aswang na ang sumulpot sa kanilang harapan na galing sa itaas. Rivili, napasigaw ang dalawang bata dahil sa gulat at yumakap sa kanilang ina. Rinig naman ng iba pang mga aswang ang pagsigaw ng dalawang bata. At dahil paborito nila ang mga bata, halos mag-unahan pa sila na tumungo sa pinanggalingan ng sigaw. Walang tigil naman na pinaghahampas ni Roll ang aswang na humarang sa kanila gamit ang buntot pagi, hanggang sa mawalan na nga ito ng buhay. Hindi na naman ito nakapaglaban pa dahil sa sunod-sunod na paghampas sa kanya ni Roll. Ngunit ilang segundo lang, bigla na namang nagsulputan ang ilang aswang sa kanilang harapan. Naglalaway pa ang mga ito na nakatingin sa kanila, lalo na sa dalawang bata. Habang ang iba naman ay nasa itaas ng kanilang bobong at rinig nila na sinisira iyon. Muli na namang napasigaw ang dalawang bata dahil sa mga nakakatakot na nilalang na nasa kanilang harapan. Labis na rin ang takot at pag-aalala ni Linda para sa kaligtasan nilang pamilya. At maging si Roll ay ganoon din. Ito ang unang beses na nakakita siya ng aswang sa malapitan mismo. Talagang nakakatakot ang itsura ng mga ito. Nanginginig na rin ang kanyang mga tuhod. Hindi niya kayang labanan ang mga ito ng mag-isa lang, Diyos ko. Roll, anong gagawin natin? Nanginginig na rin na wika ni Linda. Tumakbo kayo, bilis, sigaw ng lalaki at pinatakbo pabalik ang kanyang mag-ina. Siya ngayon ang nasa hulihan. Agad naman silang hinabol ng mga aswang na tila tuwang-tuwa pa sa kanilang mga ginawa. Bilisan nyo, Linda. Takbo pa, sigaw muli ni Roll habang patuloy pa rin silang hinahabol ng mga aswang. May mga ilang tao rin silang nakakasabay sa pagtakbo na nais rin makaligtas sa kamay ng mga aswang, subalit ilan na lang ang mga yon. Marahil ay pinatay na ng mga aswang ang iba pa nilang mga kasama, napahinto sa pagtakbo ang mga tao, kabilang na sina Roll, nang may humarang na namang mga aswang sa kanilang daraanan. Marami rin ang mga ito. Sa pagkakataong iyon, tila nawalan na ng pag-asa ang mga tao na sila'y makakaligtas pa. Pinalilibutan na sila ng mga aswang, kaya tiyak na wala na silang kawala. Maging sina Roll at Linda ay tinanggap na lamang na ito na ang kanilang kamatayan. Sumugod ang mga aswang na bagong dating patungo sa mga tao. Ipinikit na lang nila ang kanilang mga mata bilang sang-ayon na ito na ang kanilang katapusan. Subalit napamulat muli sila nang maramdamang nilagpasan lang sila ng mga ito. Maya-maya ay nagsalita ang isa sa mga bagong dating, sobra na. Tong kasamaan mo, Lucio. Hindi ka pa ba titigil? Masyado ka ng maraming pinapatay, pagalit na sabi ng pinuno ng mabubuting aswang, at ikaw. Masyado ka na ring pakialamero. Alam mo kung naiinggit ka sa ginagawa ko, gumaya ka na lang, hindi yung pinapakialaman mo pa ko, sagot ni Lucio. Ang pinuno ng masasamang aswang, kung ako sa'yo, umalis ka na lang rito, Gabriel. At isama mo na rin yang mga batuta mo. Kung ayaw mong malagasan ang mga kampon mo, huwag ka nang mangialam rito, sabi pa muli nito. Kayo ang dapat umalis.
Dahil kahit na anong gawin mo, ipagtatanggol namin ang mga taong ito, ganon? Ayd Saiji. Matira matibay, sugurin sila. Lumusob ang bawat pangkat. Aswang laban sa aswang. Masama laban sa mabuti. Kanya-kanya pang atake ang mga ito, samantala, pinoprotektahan naman ng iba pang mga aswang na nasa panig ni Gabriel ang mga tao. Ang iba rin kasing masasamang aswang ay pilit na lumalapit sa mga ito upang gawing pagkain. Ngunit kamatayan lang ang kanilang nakakamit. Dahil nasa todo protekta ang mga ito at kinikitil ang buhay ng sino mang lumalapit. Maliban na lang kung kakampi nila ito, nagprotesta naman si Roll na tutulong rin siya sa pagpuksa sa mga masasamang aswang. Subalit ayaw siyang payagan ng mga ito, dahil kaya na raw iyon ng kanilang mga kasama. Nagpumilit pa ito ngunit isang mabangis na pag-angil lamang ang isinagot ng mga ito sa kanya. Tanda na ayaw talaga siya nitong payagan. Kahit papaano naman ay naging panatag na rin ang loob ng mga natirang tao dahil ligtas na sila. Subalit wala pa ring kasiguraduhan kung ang grupo nga ba nina Gabriel ang mananalo, samantala patuloy namang nagbubuno sina Gabriel at Lucio. Lakas sa lakas. Pareho silang maliliksi at ayaw magpatalo. Puno na rin ng mga kalmot ang kanilang katawan. Hanggang sa maibaon ni Luiko ang kanyang matutulis na kuko sa dibdib ni Gabriel. Mabuti na lamang at hindi iyon umabot sa puso. Lumabas ang pulang likido sa bibig ni Gabriel. Hindi pa nakontento si Lucio, pinagkakalmot niya pa ito sa mukha at mga braso. Pakiwari ni Gabriel ay tuluyan na siyang babagsak. Kitang-kita naman iyon ng mga kasamahan ni Gabriel at ni Roll. Nag-aalala ang mga ito sa sitwasyon ng kanilang pinuno. Lulusob sana sila upang tulungan ito, ngunit sinensyasan sila ni Gabriel na huwag nang ituloy. Kaya't wala silang nagawa kundi ang sumunod na lamang. Nakita rin yun ni Roll, dahil sa awa niya kay Gabriel. Pasimple siyang umalis sa kanilang pwesto at pumasok sa isang bahay malapit lang din doon. Agad siyang pumunta ng kusina at naghanap ng asin at bawang. Saktong merong 1 kilong asin at 4 na pirasong bawang. Dinurob niya muna ang bawang at saka tumakbo palabas ng bahay. Dire-diretso na ito sa kinaroroonan ni Gabriel. Hindi naman siya nakita ni Lucio dahil nasa may bandang likuran siya nito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at isinaboy pa itaas ang asin at bawang sa likuran ni Lucio. Nasa itaas kasi ito. Sumigaw naman ito ng ubod ng lakas dahil sa hapdi na kanyang nararamdaman. Nang makita naman yun ni Gabriel, hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Kahit na nanghihina ay dinukot niya ang puso ni Lucio at itinapon na lang kung saan. Na siyang dahilan upang tuluyang lumiyab ang buong katawan nito at abo na lamang nang bumagsak sa lupa. Nagkatitigan naman sina Gabriel at Roll. Pagkuwan ay ngumiti sa isa't isa, matapos ang pangyayaring iyon, ay naging tahimik na rin ang buong baryo ng Panlanaw. Wala nang mga aswang pa ang nanggugulo. Labis naman ang pasasalamat ng mga taong nakaligtas kabilang na sina Roll sa grupo ni Gabriel. At bilang pasasalamat, pinaanyayahan nilang doon na lamang sa kanilang baryo tumira ang mga ito. Hindi rin kasi sila makapaniwala na mayroon din palang mabububuting aswang. Nangako na rin ang mga taong nakasaksi sa pangyayari na mananatiling lihim ang pagkatao ni na Gabriel. Para na rin sa ikatatahimik ng lahat.
Lander, ang kadalasang tawag ng mga taong nakakilala sa akin. Nangyari ang kwentong ito ilang dekada na ang nakakalipas. Noong mga panahon na yon ay bagong kasal pa lamang kami ng aking asawa. Nagtatrabaho ako dati bilang construction worker. Nagkataon ng mga panahon na yon ay nagkaroon ng kunting handaan sa bahay ng katrabaho ko na itago na lamang natin sa alias na Tony. Hindi kami ganon kalapit sa isa't isa ni Tony. Baguhan lang ito sa construction site na pinagtatrabahuhan namin. Tahimik ito at hindi masyadong nakikipaghalubilo sa iba, kaya nga labis akong nabigla nang isa ako sa mga niyaya niya sa naganap na handaan sa kanilang bahay ng gabi rin na iyon. Umayag kami ng iba pa naming mga katrabaho. Sumama kami kay Tony na nakatira pa sa malayong baryo. Sumakay pa nga kami sa tricycle, ngunit sa tarangkahan pa lamang ng baryo, ay pinababa na kami ni Manong Driver at mahigpit kaming binalaan na mag-ingat sa baryo na yon. Nagtaka pa nga kami, ngunit hindi na lamang natin pinagtuunan ng pansin ang sinabi ni Manong Driver. Tinahak namin ang masukal at mapunong daan. Kapansin-pansin din ang mga tao na bigla na lamang nagsisipasukan sa kani-kanilang bahay sa tuwing nadadaanan namin sila. Nang makarating kami sa bahay ni Tony ay tanging nanay at tatay lang nito ang naabutan namin. Ang sabi nila ay nakauwi na raw ang mga bisita, ngunit hindi ko lang alam kung totoo ba yon, lalo na at wala naman akong may nakitang huhugasin o kalat na magbibigay ebidensya na may kasiyahan na naganap. Ang bagay na yon ay kaagad din na nawala sa isipan ko nang bigyan kami ng alak at iba't ibang klase ng putahe ng nanay ni Tony na itago rin natin sa pangalan na Aling Rosalie. Bago pa kami nagsimulang mag-inuman ay pinakain pa nila kami ng hapunan. Masasabi kong maganda talaga ang pagtrato nila sa amin, tipo bang parang hindi gagawa ng masama. Nang masiguradong may laman na ang aming tiyan ay niyaya kami ni Tony sa kanilang sala at doon nag-inuman. May kalakihan pa ang bahay nila Tony kaya talaga namang komportable ako. Nagpaiwan naman sa kusina ang mga magulang nito dahil may asikasuhin daw sila. Habang nag-inuman ay napasarap din ang aming kwentuhan, ngunit hindi nagtagal ay unti-unti rin na nagpaalam ang iba pa naming mga katrabaho na mauuna na sila sa pag-uwi. Nang gabing yon ay 4 na lamang kami ang natira sa bahay. Lumabas din ang tatay ni Tony dahil inutusan ito ng kanyang asawa na bumili ng bigas dahil naubusan na raw sila ng bigas. Nagsisiyahan kami sa pag-inuman at pagkwekwentuhan nang bigla na lamang namin narinig na sumigaw ang isa sa mga katrabaho, dahilan din kung bakit kami napatayo ay patakbong sinundan kung saan nagmula ang sigaw na yon. Dinala ako ng mga paa ko sa bakuran ng bahay nila Tony at dahil may kadiliman nga kailangan ko pang buksan ang flashlight ng dikipad kong cellphone. Nang tapatan ko ng ilaw ang bakuran ay bumungad pa sa akin ang mga naglalakihang kawali. Kaagad na hinanap ng mga mata ko ang katrabaho naming sumigaw at hindi naman ako nabigong makita siya, natagpuan ko siya sa isang sulok. Nilapitan ko siya nang mapansin kong nakatulala lang ito. Tinanong ko pa nga siya kung ano ang nangyari, ngunit nanatili ang paningin nito sa harapan kung kaya ay napasulyap din ako sa kanyang tinitigan. Bahagya ko pa itong tinapatan ng ilaw, ngunit ganon na lamang ang pagkagulat ko nang bumungad sa akin ang pugot na ulo ng isang lalaki. Nang dahil sa pagkabigla ay nabitawan ko pa ang hawak kong flashlight. Nang dahil sa takot na naramdaman namalayan ko na lamang ang aking sarili na tumatakbo pasunod sa mga katrabaho ko. Nakakabaklaman pakinggan subalit naunahan talaga ako ng takot ng gabing yon, lalo na at iyon ang unang beses na nakakita ako ng pugot na ulo.
Ni hindi ko nga naaalala kung nakapagpaalam ba ako kay Tony at sa nanay nito dahil sa sobrang takot. Nang makalabas kami sa baryo nila Tony ay sakto namang may huminto sa tricycle kung kaya ay sumakay kami. Habang papauwi ay may narinig pa nga kaming tiktik ng aswang. Hindi ko tuloy maiwasan na mapaisip na baka aswang si Tony at maging ang pamilya niya. Ang pugot na ulo na ang magpapatunay sa bagay na yon, hanggang sa tuluyan akong makauwi ay hindi ko pa rin maiwasan na kilabutan. Napasuka pa nga ako matapos maalala ang mga putaheng pinagsaluhan namin sa bahay nila Tony. Nang gabing iyon ay halos hindi ako makatulog dahil sa nangyari. Mugtong-mugto ang mata ko kinabukasan. Kagaya ng nakagawian ay maaga akong pumasok sa construction site. Ngunit isang kagimbal-gimbal na balita ang naging almusal ko ng araw na yon. Natagpuan daw ang isa sa mga kasamahan namin sa kalsada malapit sa baryo nila Tony. Wakwak ang tiyan nito at nawawala ang ilang bahagi ng katawan. Nang araw din na yon ay hindi nagpakita sa trabaho si Tony. Hindi na ako nakisabayan pa sa usapan ng mga kasamahan dahil ayaw kong madamay sa kaguluhan. Hanggang sa mga sumunod na araw ay hindi pa rin nagpakita si Tony hanggang sa nilabas na ng mga kasamahan ko ang issue na naganap noon ng gabing pumunta kami sa bahay nila Tony. Huli na ang lahat nang sumagawa kami ng aksyon at nagsumbong sa pulisya dahil nang puntahan namin sa bahay nito si Tony ay nakaalis na siya at ang kanyang pamilya. Tuluyang naglaho si Tony at ang pamilya niya sa baryo, ngunit ang kilabot ay nanatili pa rin sa aming baryo, lalo na sa aking isipan. Napaisip tuloy ako, paano kung nalibang kami ng mga katrabaho ko kakainom ng alak, marahil ay naging putahe na rin kami. Makulimlim ang panahon ng hapong iyon at nagbabadya ang malakas na ulan. Nang mga sandaling iyon ay nasa balkonahe ng inupahan nilang bahay sina Carlo at ang long-time girlfriend niyang si Lorna. Masayang nagkwekwentuhan ang magkasintahan nan bigla na lamang kumulog. Napatili pa nga ang dalaga dahil sa pagkagulat. Maya-maya pa ay tuluyang bumuhos ang napakalakas na ulan. May bagyo ba? Naitanong pa ni Carlo habang patungo sila sa sala. Napakibit balikat na lang si Lorna dahil maging siya ay hindi rin alam kung ano ang lagay ng panahon, hindi rin naman kasi siya mahilig manood o makinig ng mga balita. Ano ba naman yan, balak ko pa sanang umuwi mamaya sa bahay. Reklamo ni Lorna. Simula kasi nung napagpasyahan nilang mag-live-in ng boyfriend niya at magsama sa isang bubong, ay hindi na siya nakakadalaw pa sa mga magulang niya. Hindi naman ganon katagal na ang pagsasama ng magkasintahan sa isang bubong dahil sa katunayan ay mag-iisang linggo pa lamang silang nagsasama sa bahay na inupahan nila. Bukas mo na lang sila dalawin babe, isa pa. Magpapagabi na rin naman at baka mapaano ka pa sa labas. Tugon ni Carlo, napanguso na lamang si Lorna saka napaupo sa kandungan ng boyfriend niya. Mahigpit na napayakap siya sa liig ng kasintahan. Naramdaman din ng dalaga ang mga kamay ng boyfriend niya na nakahawak sa kanyang bewang. Nasa ganong posisyon ang dalawa nang bigla silang binulabog ng magkasunod-sunod na pagkatok sa pintuan. Pareho silang natigilan at nagkatitigan. Pagkaraan ay napatayo si Lorna saka tinanong ang kasintahan kung may inaasahan daw ba itong bisita. Napailing-iling lang si Carlo bilang tugon saka rin ito napatayo. Napakapit pa sa kanyang braso si Lorna bago nila sabay na tinahak ang daan patungo sa pintuan. Ate Lenzy, napadalaw ka.
Nakangiti ngunit kunot noong naitanong ni Lorna nang mapagbuksan nila ng pintuan ang nakatatandang kapatid niyang si Lenzi. Hindi nila inaasahan ang biglaang pagdalaw ng babae sa kanila. "Ah, may pinuntahan kasi ako dyan sa kabilang kanto at total malapit lang naman ang pinuntahan ko sa bahay nyo napagpasyahan kong dalawin kayo rito." Paliwanag ni Lenzi habang nakatingin sa dalawa. "Kamusta kayo rito?" Dugtong pa ng babae. Bumitaw si Lorna sa pagkakapit sa braso ng kasintahan at lumapit siya sa kapatid. Inakay nila ito papasok sa loob ng bahay nila. Mabuti na lamang at may dalang payong si Lenzi, kaya hindi ito nabasa ng ulan. Inalok pa nila ng inumin ang babae at kape ang hiningi niya sa kanila. 2 taon din ang agwat ng edad ni Lenzi kay Lorna. 21 taong gulang na si Lenzi samantalang 18 taong gulang pa lamang itong si Lorna. Nasa edad na 23 naman ang nobyo ng dalaga na si Carlo. Pareho silang tumigil sa pag-aaral at parehong may trabaho. "Kamusta sila, Papa?" tanong ni Lorna nang makabalik siya sa sala, dala-dala ang 3 tasa ng kape at 1 platito ng cookies. Naabutan pa niya ang ate Lenzi niya at ang boyfriend niya na masayang nag-uusap sa sala. Maayos naman sila. Bumisita pala si Tio Argus nung nakaraan. "Hinahanap ka nga niya kaya sinabi namin na sumama ka sa boyfriend mo." Tugon ni Lenzi. Sa kanya hinipan ang kape niya at maingat na humigo. Napaupo si Lorna sa tabi ng boyfriend niya, saka mahigpit na napayakap dito. Hindi naman umiwas si Carlo at niyakap din pabalik ang nobya. Nasa ganon silang posisyon habang nakikipagkwentuhan kay Lenzi hanggang sa tuluyan itong nagpaalam at umuwi. Sinubukan pa nga nilang pigilan ang babae na sa kanila na lamang ito magpalipas ng gabi, ngunit ilang beses silang tinanggihan ito. Sinabi rin ni Lenzi na hindi siya nakapagpaalam sa mga magulang nila at ayaw niyang mag-aalala ang mga ito sa kanya. Bago pa umalis si Lenzi ay hinabilinan din niya ang magkasintahan na pag may libreng oras ang mga ito ay dalawin din sila ng mga ito sa bahay. Hinatid pa ng dalawa si Lenzi sa labas ng bahay nila. Nang tuluyang mawala sa paningin nila ang babae ay saka sila bumalik sa loob. Nabasa pa nga ng ulan ang suot ng pajama ni Lorna dahil bahagyang hinanginan ang dala nilang payong, kaya nang makabalik sila sa loob ay agad siyang pinagsabihan ng nobyo niya na magpalit kaagad ng pajama bago pa ito malamigan na sinunod naman niya. Kinagabihan, matapos nilang maghapunan ay dumiretso sila sa kanilang silid tulugan. Saglit pa silang nagkwentuhan hanggang sa pareho silang dinalaw ng antok at agad na nakatulog. Nasa kalagitnaan ng mahimbing na pagkakatulog si Lorna ng gabing iyon nang bigla na lamang siyang nagising sa hindi malamang dahilan. Nang magmulat siya ng mata ay kadiliman ang unang bumungad sa kanya. Hindi rin naman iyon bago sa kanya dahil palaging pinapatay ng boyfriend niya ang ilaw sa kwarto. Agad siyang napakapa sa katabi niya at nakaginhawa siya ng maayos nang makakapan niya ang nobyo niya. Napaingos pa nga ang lalaki dahil sa ginawa niya, saka naramdaman ng dalaga ang mahigpit na pagkakayakap ng nobyo. Napabuntong hininga pa si Lorna. Saka bahagya siyang napatagilip sa pagkakagiga, ngunit ganon na lamang ang paninigas niya nang maanigan niya sa labas ng bintana ang isang anino na bahagyang nakaharap sa kanilang bintana. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo niya nang makita niya ang dalawang nagbabaga nitong mga mata. Sliding glass ang kanilang bintana at walang may nakalagay na kurtina rito. At idadagdag mo pa nga may ilaw sa labas kaya malaya niyang natitigan ang anino. Nanigas ang dalaga sa kanyang kinahihigaan.
Nanlamig ang buo niyang katawan at hindi niya maiwasan na manginig dahil sa pagkabigla, Carlo, Carlo. Sa wakas ay nagawa na rin niyang maibuka ang kanyang bibig, ngunit nahihimigan pa rin ang takot at panginginig sa boses niya. Mas lalo siyang kinabahan dahil ayaw magising ng lalaking katabi niya, at kundi pa niya kinurot ang tagiliran ng nobyo, ay hindi pa ito magigising. Napadaing pa nga si Carlo dahil sa ginawang pagkurot ni Lorna sa tagiliran nito. Wala sa oras na napabangon si Carlo at napaupo sa hinihigaan nilang kama. Agad siyang tinanong ni Carlo kung ano raw ba ang problema nito at kung bakit daw siya kinurot, ngunit sa halip na sagutin ng dalaga ang nobyo ay tinuro niya ang bintana kung saan naroon pa rin ang aninong nakita nila. Natigilan si Carlo nang makita rin niya ang anino ng kung sinumang nilalang na nasa labas ng kanilang bintana. Sunod-sunod na napalunok si Carlo, ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakatayo, ay ganun na lamang ang pagkabigla niya nang biglang naglaho ang aninong nasa labas. Agad na napatakbo si Carlo patungo sa bintana. Walang pag-alinlangan na binuksan niya ang bintana. Napadungaw siya sa labas at nagbabasakaling may maabutan siya, ngunit nabigo lang siya. Sino iyon? Naguguluhang naibulong ni Carlo bago napasulyap sa nobya na nanginginig pa rin. Napabuntong hininga na lamang si Carlo bago siya dumiretso sa main switch ng ilaw at binuksan niya yon bago siya bumalik sa kinaroroonan ng kasintahan. Tinanong pa niya ito kung maayos lang daw ba ito, ngunit napailing lang sa kanya ang nobya at nanginginig na niyakap siya nito. Niyakap pabalik ni Carlo ang nobya, sa kanya ito inakay patungo sa kusina. Pinainom pa niya ito ng tubig sa kadinamayan, baka may tao lang na napadaan. Pangkukumbinsi pa ni Carlo nobya, ngunit alam din niya sa sarili niya na hindi iyon aksidente, dahil sa katunayan, sa isang linggo nilang paninirahan sa bahay paupahang iyon ay maraming misteryo na ang nangyari. Minsan pa nga ay may naririnig siyang iyak ng bata na hindi niya mawari kung saan nagmula. Ang mas nakapagtataka pa nito ay wala naman silang kasamang bata o maging ang mga kapitbahay nila. Naalala din niya yung gabing mag-isa siyang naligo sa banyo. Ang tubig ay napalitan ng dugo, ngunit saglit lang iyon, kaya akala niya ay aksidente lang ang nangyari. Maliban sa kakaibang nangyayari sa loob ng bahay ay minsan na rin siyang nakarinig ng usap-usapan na ang bahay na inupahan daw nila ay isang haunted at pinaniniwala ang tinitirahan ng masamang espiritu. Haka-haka lang iyon, kaya hindi sila naniwala. Iyon ay nung una, ngunit dahil sa halos isang linggo na nilang pananatili ron ay unti silang naniniwala na totoo lahat ang mga haka-hakang narinig nila. Bigla tuloy nila naisip na kaya marahil mura lang ang bayad sa upa dahil sa totoong haunted talaga yon. Nang gabing iyon ay halos hindi na nakatulog si Carlo kakabantay sa nobya niya. Takot na takot kasi ang dalaga kaya wala siyang nagawa kung hindi ang bantayan ito buong magdamag. Hindi rin naiwasan ni Carlo na magtaka sa anino na nakita nila sa bintana. Napaisip din siya na kung totoo nga na tinitirhan ng kaluluwa ang bahay na yon bakit may anino na nakasilip sa bintana? Posible kaya na may multo rin sa labas. Kinabukasan ng araw na iyon ay maagang umalis ng bahay ang magkasintahan. At kagaya ng napag-usapan, ay pareho nilang dinalaw ang pamilya ni Lorna, ngunit nang makarating sila sa bahay ng mga magulang ng dalaga, ay ganon na lamang ang pagtataka nila. Nang tanungin sila ng mga magulang nito na kung nasaan raw si Lenzi. Hindi siya nakauwi simula pa kagabi. Nasaan kaya ang batang iyon? Namumroblemang usal ng nanay niya.
Nagkatinginan pa ang magkasintahan at hindi rin maiwasan na mag-alala kay Lindsay. Nasa ganun silang sitwasyon nang bigla silang nakarinig busina ng sasakyan mula sa labas ng bahay, kaya dali-dali silang lumabas. Napangiwi pa si Lorna nang makita ang ate Lindsay niya nakakababa lang sa tricycle at ayon sa ekspresyon ng mukha ng ate niya ay mukhang masaya ito. Sinalubong pa nila ito at tinanong ito kung saan daw ba ito galing, kaya ipinaliwanag ng ate Lindsay niya na nakitulog ito sa kaibigan niya dahil mas lalong lumakas daw ang ulan ng gabing iyon. Humingi rin naman ng tawad ang babae sa mga ito dahil pinag-alala pa niya ang mga ito. Ang akala ko kasi kung napaano ka na. Alam mo naman na usap-usapan dito sa ating lugar na may gumagalang aswang daw at halos karamihan sa mga biktima niya ay mga kabataan at mga kababaihan. Ani ng nanay ni Lindsay at Lorna. Hindi lang ang panganay niyang anak ang pinaalalahanan niya tungkol sa bagay na yon, kundi maging si Lorna rin. Pagsapit ng alauna sa hapon ay nagpaalam din ang magkasintahan sa mga ito at dumiretso ng uwi sa bahay na inupahan nila. Naabutan pa nga nila ang landlady nila na nakikipagsismisan sa mga kapitbahay nila at nang makita sila nito ay agad silang nilapitan at siningil tungkol sa upa, kaya sinabihan nila ito na magbabayad sila sa makalawa. Kinagabihan ay muling naulit ang pangyayaring iyon. Bigla na lamang nagising si Lorna sa hindi malamang dahilan at nang muli siyang napasulyap sa bintana, ay muli na namang bumungad sa kanya ang anino sa labas ng bintana. Napasigaw pa nga si Lorna dahil sa takot dahilan kung bakit nagising ang nobyo niya, Carlo. "Carlo, saan ka pupunta?" Natatakot na naisigaw ni Lorna nang biglang tumakbo si Carlo at lumabas sa bintana. Napatakbo na rin si Lorna at sinundan ang binata na ng mga sandaling iyon ay hinahabol ng lalaki ang anino na nakasilip sa kanila. Nang dahil sa sigaw ni Lorna ay nagising na rin ang ilan sa mga kapitbahay nila at nang makita sila ng mga ito na may hinahabol ay nakihabol din sila hanggang sa tuluyan nilang nahuli ang salarin. Nagulat pa sila nang mahuli nila ang salarin at ang mas nagpabigla sa kanila ay nung nalaman nila na ito ay walang iba kundi ang landlady ng inuupahang bahay nina Carlo at Lorna. Galit na galit si Carlo sa babae. Tinanong pa niya ito kung ano ang ginagawa nito sa labas ng bintana nila at kung bakit ito naningilit. Noong una ay hindi umimik ang babae, ngunit sa huli ay inamin nito na may pagnanasa raw siya kay Carlo dahilan kung bakit gabi-gabi na lamang itong nakasilip sa bintana ng magkasintahan. Gulat na gulat ang dalawa dahil sa mga nalaman at dahil doon ay inireport nila ang landlady sa mga pulis, ngunit makaraan ang ilang araw ay bigla na lamang kumalat ang balita sa buong lugar ang tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng babae. Natagpuan na lamang ang babae na landlady ng magkasintahan na nakahandusay sa loob ng silid nito at wala ng buhay. Ang mas nakakatakot pa ay gutay-gutay ang katawan ng babae at nawawala ang mga laman loob nito. Napag-alaman din nila na ang nangyaring krimen ay kagagawa ng isang aswang dahil maliban sa paraan ng pagkamatay ng landlady, ay may butas din ang bubungan ng kwarto nito. Hindi pa inabutan ng isang buwan ay tuluyang nahuli ang gumagalang aswang sa kanilang lugar. At ang mas lalong nagpasindak pa kila Lorna at Carlo ay nung nalaman nila na ang aswang ay walang iba kundi si Lindsay. Inamin din yon mismo ni Lindsay sa kanila nang mahuli ito ng mga otoridad. Napatunayan din na siya ang salarin sa mga krimeng nangyayari sa baryo.
Inamin din ni Lindsay na halos 2 taon na rin siyang aswang matapos siyang yang gawin ng isa sa mga kaibigan niya na ng mga panahong iyon ay tuluyan na ring nakaalis sa lugar nila. Halos hindi makapaniwala sina Lorna at maging si Carlo nang dahil sa mga rebolusyong nalaman. Halos hindi sila makapaniwala na ang ate ni Lorna na si Lindsay pala ang punot dulo ng mga kababalaghang nangyayari sa kanilang lugar. Tuluyang nabigyan ng kasagutan ang mga kababalaghang nangyayari sa kanilang lugar, ngunit ang mga misteryo na nangyayari sa loob ng bahay na inupahan ni Lorna at Carlo ay hindi man lang nalutas, ngunit nang dahil sa mga nangyari ay sapilitan silang umalis sa lugar na iyon. Sa halip ay nakitira na lamang sila sa bahay ng mga magulang ni Lorna. Hello Kuya Bordes, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng followers ng channel na to. Itago niyo na lang ako sa pangalang Linda. Matagal na akong silent reader, pero gusto ko nang i-share ang hindi ko malilimutang karanasan sa bahay na tinitirhan namin ngayon. Nagsimula kaming manirahan sa isang abandonadong bahay na tinatawag nilang White House. Sikat ito sa lugar namin, hindi dahil sa ganda kundi dahil sa mga nakakatakot na kwentong bumabalot dito. Maraming tao ang ayaw dumaan malapit sa bahay, lalo na tuwing dapit hapon, yung oras kung kailan nag-agaw ang liwanag at dilim. May mga naririnig daw silang boses, may nakikitang anino sa bintana, at may malamig na hangin dumadaloy sa paligid nito kahit natirik ang araw. Wala kaming matirhan kaya napilitan kaming lumipat dito ng pamilya ko. Pagdating namin, parang gubat na ang paligid. Napapalibutan ito ng matataas na damo at malalaking puno ng mangga. Habang nililinis namin ang bahay, may napansin na agad akong kakaiba, parang may bumubulong sa tenga ko. Hindi ko maunawaan kung ano ang sinasabi, pero may kung anong kilabot na gumapang sa likod ko, ang maskin ilabutan ako. Tuwing gabi, naririnig ng papa ko ang iyak ng isang babae. Dahil hindi siya madaling matakot, isang gabi sumigaw siya, "Kung sino ka man, sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo. Matutulungan kita." Pagkasabi niya noon, biglang tumigil ang pag-iyak, pero hindi ibig sabihin noon na wala na siya. Sa bahay na to, walang kuryente noong una, kaya gasera lang ang gamit namin. Isang gabi, nagkukwentuhan pa kami ng mga kapatid ko nang biglang tumunog ang cellphone ng kuya ko. Lobat ang phone niya noon. Patay na dapat ito, pero bigla itong nagplay ng kanta na hindi niya maalala kung kailan niya sinab. Lahat kami nagkatinginan, tapos sabay-sabay kaming nagtakbuhan palabas. Sa sobrang takot, sabay-bay na kami natulog malapit sa dagat. Nagsiga kami para may ilaw at kahit papano, makatulog ng matiwasay. Pero nang makaramdam na ako ng antok, na naginip ako. O baka hindi lang basta panaginip, may isang babae sa panaginip ko, suot niya ang isang lumang puting damit. Mahaba ang buhok niya, nakalutang sa hangin. Pero ang kinatatakutan ko, hindi siya lumalakad, umaaligid lang siya sa amin. Parang pinagmamasdan niya kami. Parang binibilang niya kami. Pagmulat ng mata ko, 3:00 ng madaling araw, napatingin ako sa bahay na tinirhan namin, may nakatingin sa amin mula sa malayo. Kinabukasan, nagising kami at nagpatuloy sa paglilinis. Ang kuya ko, umakyat sa itaas para maglinis ng banyo. Dahil may konting ayos na ang bahay, nag-selfie siya sa salamin ng CA. Pero nang tingnan niya ang picture, may ibang tao sa likod niya, isang pamilya, mag-asawa at isang bata. Dali-dali siyang bumaba. Nanginginig ang kamay habang ipinakita sa amin ang litrato.
Hindi na namin alam kung anong gagawin. Pinatawag namin ang isang albularyo para mag-ritual sa bahay, pero hindi pa roon natapos ang bangungot namin. Dahil matapos noon, may mga guhit ng mga mukha sa dingding ng bahay namin. Akala namin simpleng mansa lang ng tubig na natuyo. Pero pagtingin namin mabuti, mga mukha ng tao ang nakaukit sa pader. Iba-iba sila, may matanda, may bata, may mga mukhang halos hindi mo na makilala dahil baluktot ang pagkakaguhit. At sa isang bahagi ng pader, may hugis ng isang hayop na hindi namin mawari. Dahil wala naman kaming ibang malilipatan, nagdesisyon kaming manatili na lang dito. Pero simula noon, mas lumala ang mga kakaibang nangyayari. Minsan, habang nakaupo ako sa terrace, nakita kong lumabas si Mama papunta sa gate. Tinatawag ko siya, pero hindi siya lumingon. Sinundan ko siya ng tingin, pero laking gulat ko nang makita ko siyang lumabas mula sa kusina. Nakita kitang lumabas ng gate, sabi ko kay Mama. Pero ang sagot lang niya, kanina pa ako nandito sa loob, kung hindi si Mama ang nakita kong lumabas. Sino yon? At hindi lang yon, minsan, naririnig ko ang ingay ng mga pamangkin kong naglalaro sa itaas, tumatakbo, naghahabulan. Dahil 10 oras ng gabi na, pinagalitan ko sila. Pero nang umakyat ako para silipin sila, walang tao sa itaas. Simula noon, nasanay na lang kami na may ibang nilalang nakasama sa bahay. May mga gabing may dumadaan na anino sa harapan ng pinto. May maririnig kang boses na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Sabi ng mga matatanda, marami na raw taong nawala sa lugar na to. May mga hindi na natagpuan. May babaeng ginahasa at pinatay sa mismong bahay na ito. Ngayon, hindi na namin sinusubukang lumaban. Wala naman kaming ibang matitirhan. Buhay pa rin kami, buhay rin sila, at magkasama kaming nakatira sa isang bahay. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naikwento lang din sa akin ng lolo ko, noong nabubuhay pa siya. Dati kasi, kinahihiligan na ni lolo na kwentuhan ako ng mga nakakatakot na kwento. Siyempre bilang bata, kahit nakaramdam ng takot ay nagawa ko pa rin na makinig sa kanya. Ganyan talaga siguro kapag bata no, nakakamiss balikan ang nakaraan. Tipong wala kang ibang problemahin maliban sa makipaglaro, kumain, matulog at makinig sa mga kwento ng mga matatanda. Ngayong matanda na ako, hayaan niyong ako naman ang magkwento sa inyo. Halika't sisimulan ko na ang kwento. Sa isang maliit na bayan nakatira ang mag-inang sina Emma at Manuel. 6 na taong gulang pa lang noon si Manuel noong mamatay ang kanyang ama dahil sa leukemia. Nag-iisang anak lang si Manuel, ngunit simula nung mawala ang ama niya ay naging mahigpit ang mundo sa kanilang mag-ina. Lahat ng mga responsibilidad ay naipasa sa nanay Emma niya. Papatin at masakitin ang nanay Emma ni Manuel dahilan din kung bakit wala itong may maayos na trabaho. Labandera ang nanay ni Manuel sa kanilang lugar, ngunit dahil masakitin siya ay bilang lang ang mga kumukuha sa serbisyo niya. Kung may pagkakataon siya ay saka siya naglalako ng mga kakanin sa kanilang baryo at maging sa labas ng elementaryang paaralan na pinapasukan dati ni Manuel, ngunit palaging hindi nauubos ang mga paninda niya. Ang kakarampot na kinikita ng ina ni Manuel ay pinagkakasya lang ng ginang sa pang-araw-araw nilang gastusin. Para sa pag-aaral ni Manuel at maging sa kanilang mga utang. Nung mamatay kasi ang ama ni Manuel ay nabaon din silang mag-ina sa utang.
Minsan na rin silang lumapit at humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak, ngunit ni isa man sa mga ito ay walang may lumingon sa kanila. Totoo nga na, minsan kung sino pa ang kadugo mo siya pa ang hindi makakatulong sa iyo sa oras ng kagipitan. Manuel, di ba wala ka ng ama? Tapos alila pa ang nanay mo. Kawawa ka naman, Manuel. Manuel, wala ka bang ibang damit? Bakit yan na lang ang palagi mong sinusuot? Kawawa ka naman, ulila na nga ang baho pa. Ang kahirapan at ang pagiging ulila sa ama ay ang dahilan kung bakit palaging tinutukso ng ibang mga bata si Manuel. Walang araw na hindi ito umiiyak at walang araw na hindi siya nakakauwi na walang sugat o pasa. Nang dahil sa sitwasyon at mga pagsubok na kinaharap ng mag-ina ay doon din napagtanto ni Manuel na rito sa mundong ibabaw, ang mga may salapi ang siyang ginto samantalang ang mga dukha naman ay ang basura. Sa murang edad ay naging madilim ang paniniwala ni Manuel sa mundo dahilan din ng biglaan niyang pagbago. Natuto siyang makipaglaban. Nagsunog kilay siya gabi-gabi dahilan din kung bakit siya ang nanguna sa kanilang klase. Ang pagbabagong iyon ni Manuel ay ikinatuwa ng kanyang nanay Emma, ngunit may bahagi rin sa ginang na nalulungkot dahil simula nung nagbago si Manuel ay inaalila na siya nito at pinagbibintangan kung bakit naging ganon ang buhay nila. Sising-sisi at galit na galit si Manuel dahil sa naging buhay nila ng kanyang nanay. Lumaki siya na sinisisi ang kanyang nanay Emma na ito ang may kasalanan kung bakit siya tinutukso nung kabataan niya. Lumaki si Manuel na may sama ng loob sa sariling ina, lalo na nang sapilitan siyang ipinahinto sa pag-aaral dahil kapos sa pera. Mabuti na lamang at nakaapak si Manuel sa ikalawang baitang sa high school dahilan din kung bakit kahit papaano ay nakahanap siya ng matinong trabaho. 2 buwan pa lang simula nung nakahanap si Manuel ng matinong trabaho ay biglaan na naman niyang sinugod ang kanyang ina sa pinakamalapit na hospital sa kanilang lugar. Labis na nagalit si Manuel dahil sa nangyari lalo na at ang 2 buwan ng sweldo niya ay napunta lang lahat sa gastusin sa hospital at mga gamot ng nanay niya. Buwisit ka talaga sa buhay ko. Bakit kasi si tatay pa ang namatay kung pwede namang ikaw na lang? Galit na singhan ni Manuel sa sarili niyang ina nang makauwi sila. Walang nagawa ang nanay Emma ng binata kundi ang tahimik na umiyak dahilan kung bakit mas lalong nagalit si Manuel. Galit na tinulak ng binata ang kanyang ina dahilan ng pagkatumba nito. Inis na napangisi pa si Manuel bago siya lumabas sa bahay. Naiwang mag-isa si Emma. Mas lalo siyang napaluha nang tuluyang nawala sa paningin niya ang nag-iisa niyang anak. Hindi niya masisisi ang kanyang anak dahil maging siya ay sinisisi rin niya ang kanyang sarili kung bakit ganon ang sinapit ng kanilang buhay. Pipatawarin mo ako anak, tama ka, sana ako na lang ang nawala. Asawa ko. Pipatawarin mo ako dahil malaki ang naging pagkukulan ko sa anak natin. Napahagulgol si Emma, ngunit ilang saglit pa ay napatayo siya at napagpasyahan niyang ipagluto ng makakain ang kanyang anak. Kinagabihan, kagaya ng nakagawian ay pasado 10:00 na ng gabi ang oras nang nakabalik si Manuel. Naabutan pa niya ang kanyang nanay Emma na nasa sala nang makauwi siya, halatang hinihintay siya ng ina. Nang mapansin ni Emma ang presensya ng anak,
ay nag-aalalang sinalubong niya ito. Ngunit bago pa man siya tuluyang nakalapit sa anak, ay galit na tinulak siya nito at sininghalan. Naamoy ni Emma na amoy alak ang anak at doon niya napagtanto na lasing ito. "Huwag mo akong hawakan. Malas ka sa buhay ko. Show, umalis ka. Lumayo ka. Mamatay ka na," galit na sigaw ni Manuel bago ito tuluyang pumasok sa kwarto niya. Tahimik na napaluhan na lamang si Emma habang tumitingin sa papalayong anak. Nang tuluyang mawala sa paningin niya ang anak ay doon siya tuluyang napahikbi. Mahina lang ang hikbi niyang iyon, natatakot siya na baka maabala na naman niya si Manuel at baka mas lalo lang siya nitong kakamuhihan. Nang gabing iyon ay halos hindi nakatulog si Emma. Idadagdag mo pa na malamig sa sala at maraming lamok. Hindi kasi siya pinapayagan ni Manuel na matulog sa kwarto at tanging sa sahig ng sala na gawa lang sa kawayan siya pinapayagan na matulog. Kahit na may sakit siya at nanghihina pa rin ay hindi na rin naman niya magawang makapagreklamo sa takot na baka pag mapuno ang anak niya tuluyan siyang iwanan nito. Kinaumagahan, kagaya ng nakagawian, 4:00 pa lang ng madaling araw ay nagising na si Emma at ipinaghanda ng pang-umagahan si Manuel. Sinilip pa niya ang anak sa kwarto nito. Lihim pa siyang napaluhan ng maabutan na naghihilig pa ito at halatang mahimbing ang tulog. Pasado 8:00 na ng umaga nang nagising si Manuel. Agad siyang dumiretso sa kusina at nag-almusal. Naabutan pa nga niya ang kanyang nanay Emma na naglalaba ng mga damit niya. Sinigawan pa niya ito na labhan ng mabuti ang mga damit niya bago siya pumasok sa trabaho. Nang makarating sa pinagtatrabahuhan ay narinig pa ni Manuel ang karumal-dumal na balita na pinag-uusapan ng mga katrabaho niya. "Oh, Manuel, nandito ka na pala, pire." Isa sa mga katrabaho ni Manuel ang lumapit sa kanya. Ano ang pinag-uusapan nila? Ayon ba? Yung anak kasi ni Aling Milagros. Yung matandang mananahi sa kabilang kanto, ang balita dinumog daw ng aswang kagabi. Nagkataon naman daw na wala sina Aling Milagros at ang asawa niya sa bahay nila kagabi at nag-iisa lang ang anak nila. Hindi raw nila alam ang buong nangyari, basta kinabukasan naabutan na lamang nila na wakwak na ang tiyan ng anak nila at may bakas pa ng aswang ang naiwan. Pailing-iling na kwento ng katrabaho ni Manuel matapos niyang tanungin kung ano ang pinag-uusapan ng iba. Hindi na nagulat si Manuel nang marinig ang balitang iyon, lalo na at ang mga ganong suliranin ang ordinaryo na lamang sa lugar nila. Simula pagkabata ay palagi na niyang nababalitaan ang tungkol sa mga aswang sa kanilang lugar. Sa katunayan ay ilang beses na nga siyang nakaharap ng totoong aswang. Mabuti na lamang at malawak ang kaalaman niya tungkol sa mga ito at kung ano ang mga pangontra sa mga ganong uri ng nilalang. Ang ipinagtataka lang ni Manuel ay kung bakit gustong-gusto ng mga aswang ang mga laman loob at dugo ng tao. Nang sumunod na araw ay biglaan na namang nagkasakit ang nanay ni Manuel na mas lalo niyang ikinagalit. Sa halip na dalhin niya ito sa hospital ay nakabuo siya ng maitim na balak. Mahimbing ang pagkakatulog ni Emma ng gabing iyon nang ginawa ni Manuel ang kanyang plano. Habang mahimbing na natutulog si Emma sa sala, ay walang pagdadalawang isip na pinagsasaksak ng sampung ni Manuel ang sariling ina.
Gulat na napamulat pa ang ina ni Manuel, ngunit dahil sa labis na panghihina, ay hindi na nito nagawang makapagsalita. Nang umubo ng dugo ang nanay ni Manuel ay doon tuluyang nahimasmasan ang lalaki. Huli na niya napagtanto ang kanyang ginawa. Napatulala pa siya at napaatras palayo sa ina. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang bitawan niya ang patalim na hawak niya. Nakangiti pa ang nanay ni Manuel at mulat ang mga mata habang nakatitig sa kanya nang mawalan ito ng buhay. Nakaramdam ng pagsisi si Manuel, ngunit nang maaalala niya na maaari siyang makulong dahil sa ginawa niya ay doon niya napagpasyahan na linisin ang ginawa niyang kalat. Hindi kasalanan mo yon. Ikaw ang may kalasanan ng lahat ng ito. Hindi ako maaaring makulong hindi maaari. Paulit-ulit na naibulong ni Manuel sa kanya na pagpasyahan na itago sa kusina ang bangkay ng ina. Sa kusina ni Manuel ginawa ang sunod niyang plano. Sa loob ng kusina ay kinatay ni Manuel ang sarili niyang ina. Ang ilan sa mga karne ay inilagay niya sa isang malaking kahon samantala ang iba ay niluto niya at ginawang sisig. Habang ginagawa niya yon ay napapaluha pa siya, nanginginig at tumatawa. Samut-saring emosyon ang naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Nang matapos siya sa ginagawa ay sa kanya pinangsunog ang ibang kalat at mga ebidensya. Kinabukasan, alas 10 pa lang ng tanghali ay tumungo na si Manuel sa tambayan ng kanyang mga tropa. Nagdala rin siya ng alak at pulutan, sa kanya tinawagan ang kanyang mga barkada. Natuwa pa nga ang mga ito dahil sa pagiging galante bigla ni Manuel. Sarap na sarap pa ang mga ito sa pagkain ng sisig na siyang nagsisilbing pulutan nila, ngunit lingid sa kaalaman nila ang sisig na kanilang pulutan ay ang sariling ina ni Manuel.